Hello guys! Good morning everyone, good morning. So welcome guys to my channel again. So nandito tayo ngayon sa labas, as you can see, nasa loob ako ng sasakyan. So ito tayo sa labas, ayan. So ngayon guys, nasa labas tayo ngayon. At kanina kasi meron tayong pinuntahan. So ngayon, pauwi na tayo sa bahay. Siyempre mag-alam muna, magkwentuhan muna, ganyan, kwentuhan muna tayo, saglit. So, yun guys, gusto kong pag-usapan natin ngayon is yung tungkol sa mga bagay-bagay na yung positive tayo. Alam mo yun, yung paano tayo maging positive sa araw-araw, paano tayo magiging positive sa ating mga pananalita at sa ating pag-iisip, sa ating pag-uugali, 'di ba? So, yun lang gusto ko pag-usapan lang natin. So, ang positibo sa ating isip at sa ating buhay. So, ngayon guys, dito sa sasakyan, medyo ang temperature sa loob ng sasakyan is nasa 24 degrees Celsius. 24 degrees Celsius. Tapos sa labas naman is 15 degrees Celsius ang temperature. So, ganun ko lang para hindi ano yung cellphone natin. Kasi yung extender ko ay yung ano ko, yung ano ba tawag dito? Yung ano ko ng cellphone, yung aking, alam mo yun, yung lagayan. So, nasa bahay, hindi ko nadala. So, ngayon, ganun na lang. Ngayon guys, ang gusto natin pag-usapan is yung positive na pag-iisip, positive na ugali, positive na kilos, na kilos natin. Kasi minsan yung may, 'di ba, may mga tao na mahilig magdabog, mahilig magsimangot, mahilig, alam niyo 'yon, mga ganun kasi, may mga ganung tao. So alam nyo guys, minsan ganun din ako. Inaamin ko na talaga. Hindi, kumbaga wala namang perfect na tao, di ba? Minsan kasi may mga sitwasyon na, halimbawa ngayon, medyo masama yung pakiramdam ko kasi hindi naman natin naiiwasan na may ano na, yung araw natin minsan ang gising natin, medyo alam mo yun, hindi maganda yung gising natin, kulang tayo sa tulog, ganun, di ba? So ngayon guys, paalis tayo ngayon at tayo ay pauwi na sa bahay kasi kanina meron akong may tumatawid kasi. Ganda yung babae na tumatawid. So Lord, please guide us. Ingatan niyo po kami sa aming biyahe. So ngayon guys, ganito. So para sa akin kasi, para magiging maganda yung ating pag-uugali sa pang-araw-araw, sa akin lang, sa side ko yun hindi ko alam sa inyo kung anong magiging reaction nyo dito, kung anong masasabi nyo. Para sa akin kasi, para magiging positive yung ating pag-uugali, number one is alagaan din natin yung sarili natin, di ba? Number one yun alagaan natin yung sarili natin na halimbawa, iumpisahan natin sa kain tayo ng maraming gulay, ayan, maraming isda, bawas sa kanin. Alam nyo guys, bakit sabi ko bawas sa kanin? Kasi ang kanin kasi ang daming sugar, puro sugar yan ang daming sugar ang kanin. So siguro kung 20 pa lang ang edad niyo, kung bata-bata pa kayo, wala pa kayong 50, siguro nasa inyo na yun kung anong magiging ano ninyo. So para sa akin kasi, kapag 50 ang edad, mas maganda pag more than 50 ang edad, dapat bawas-bawas na sa kanin. Kagaya ko kasi 50 na edad ko, so bawas na lang sa kanin para sigurado na hindi tayo tabain, di ba? Kasi pag mataba tayo, sa totoo lang guys, hindi ito against sa inyo na mga matataba, kasi minsan din ako tumaba. So ngayon, hindi ito against sa inyo, pero ang sa akin lang is kailangan aglagaan natin yung sarili natin para hindi tayo mabilis tumaba. Gulay, isda, prutas, ayan, saka siyempre tubig. Dapat guys, uminom tayo ng tubig every half hour. Every half hour. Alam mo, kahit saan tayo, kahit saan kayo at kahit saan tayo mapunta, dapat palagi tayo nagbabaon ng tubig. Tubig lang, hindi juice, kundi tubig. Kasi ang tubig, number one, yun ay
linaw sa ating isip, number one. Tapos nililinis siyempre yung ating kaloob-looban sa ating katawan. Mas maganda talaga tubig. So kung iinuman kayo ng Coke or kung uminuman kayo ng mga kung anong soft drinks, pwede naman, basta wag lang araw-araw. Sabihin na lang natin every 3 days iinom kayo ng Coke. Ganyan. Tsaka kunti lang, dapat kalahating baso lang. Kung talagang hindi kayo makaiwas. Kasi ako guys, buti na lang nakakaiwas ako sa Coke. Talagang sa kape na lang, ayan. Sa kape, sabihin na lang natin ang kape ko is every other day na lang. Dati araw-araw talaga ako nagkakape. Ngayon, pinipilit ko na every other day na lang yung kape ko. Tapos walang sugar. Oo, walang sugar. Kasi ang tagal ko guys nag-try ng kape na umaiwas ako sa kape na walang sugar. Alam mo, siguro 5 years yun. Mahigit 5 years akong kape ng kape na puro may sugar. Tapos palagi kong pinipilit na magkape ako tapos walang sugar. Tapos balik na naman. Kinabukasan, inom na naman ako ng kape na maraming sugar. Tapos, kinabukasan, iniisip ko na naman, sabi ko gusto ko iinom akong ng kape ngayon kahit walang sugar. Na walang sugar. So, sa loob ng 5 taon na yun, halimbawa, sabihin na lang natin na every other day, umiinom ako ng kape, pero may sugar. Hindi ko talaga kayang uminom ng kape na walang sugar. Pero ngayon guys, kayang-kaya ko na. Oo, nakakainom na ako ngayon ng kape na walang sugar. Kagaya kanina sa trabaho, sabi ng kasama ko, Mary, gusto mo uminom ng kape? Kasi sobra yung paggawa ko. Kasi sobra yung paggawa niya. Sabi, oo, sabi ko okay. Sabi niya gusto mo may sugar? Sabi ko wala. Sabi ko, tapos ininom ko guys, walang sugar yung talaga. Kaya salamat kay God talaga na nakontrol ko yung utak ko na walang sugar. So, uminom talaga ako ng kape na walang sugar. So, yun. Minsan, pilitin din natin yung sarili natin. Kasi alam naman natin na ang sugar is hindi maganda sa ating katawan. Ngayon, so, pangalawa pa is, kapag mayroon tayong siyempre lahat naman tayo dumadaan sa problema, di ba? May mga problema tayong pinagdadaanan. Minsan, may 3 taon naman talaga na mild lang yung pinagdadaanan natin na hindi naman ganun kasama, di ba? Hindi naman ganun kabigat. So ngayon, kapag may kunting problema tayo, guys, isipin lang natin, wag nating idaan sa sungit at sa sigaw at saka tabog kasi ganito ganyan may problema tayo, guys. Wag, kasi lahat tayo tao lamang at may pinagdadaanan. Lahat tayo ganun. So hindi mo alam na gigising ka sa umaga, ang sakit-sakit ang ulo mo, di ba? Tapos paglabas mo, may nakasalubong kang tao, hindi mo alam na matayan pala, di ba? Parang ganun lang, di ba? Yung kumbaga inaano lang natin, kumbaga ganun lang yung ano lang natin, di ba? Hindi kasi natin alam di ba? So kaya mas maganda iwas na lang tayo sa ating mga kilos. Sabihin na lang natin, wag na tayo magdabog, wag na tayo manigaw, mga ganun ba? Huwag na tayo magtaas ng boses, kundi palagi lang kalmado lang tayo. Kagaya nung last year kasi namatay si tatay. Tapos yung pinsan namin, parang nagbiro doon sa kapatid kong lalaki na parang may biro siya, tapos hindi naggustuhan ng kapatid kong lalaki. Sabi niya ganun. Parang ano ba to? May sinabi yung kapatid ko sa akin na lalaki na hindi maganda din. Sabi niya ganun. Kasi nga naman, nagbiro itong pinsan namin na hindi maganda, na alam naman nila na namatayan kami. Tapos sabi ko sa kapatid kong lalaki, sabi ko, ayan mo na, intindihin mo na lang kasi kilala naman natin yung pinsan natin na mapagbiro talaga yan. So, wag na lang wag mo na lang patulan, sabi ko. O kasi nga, siyempre namatayan kami, so medyo kami sa financial, di ba? Hindi naman kulang na kulang kami sa pera, kundi nakakaraos naman. Sabihin na lang natin nakakaraos naman kasi kahit papaano yung mga relatives naman namin is nag-abuloy naman. So kahit papaano sobrang laking tulong naman doon sa palibing kay tatay. Saka syempre yung gobyerno ng Aklan tumulong dahil last year is tamang-tama tamang-tama is butuhan. So nakatulong yung gobyerno sa amin. Kumbaga yung halos kalahati nung kabaong ni tatay is binayaran ng
mayor ng Numancia Aklan. So salamat po mayor, kasi sobrang laking tulong ang nagawa niyo. So ganun guys, bawat tao sa atin is may pinagdadaanan. So palagi lang nating piliin na huwag magpadala sa ating emotion, huwag magpadala sa ating pinagdadaanan, kundi palagi lang nating isipin na lahat ng ang bawat tao ay may pinagdadaanan. So mas maganda kung i-control natin yung ating mga bibitawang salita, i-control natin yung ating mga attitudes, kung huwag tayong magdabog, huwag tayong sumigaw, at huwag tayong magsimangot, gano'n. At huwag tayong mang-insulto ng tao. Kasi ang ating buhay, alam nyo guys, ang sarili natin is responsibility din natin yan, ang ating sariling buhay. Ibig sabihin, responsibility is kapag above 18 na tayo, is kailangan ikaw mismo magluto sa sarili mo, ikaw mismo maglaba ng mga damit mo, ikaw mismo maglinis ng sarili mong kwarto, ikaw mismo maghugas ng mga plato na kinainan mo, diba? So siyempre bukod pa doon sa trabaho mo araw-araw, kasi lahat naman tayo kailangan natin magtrabaho araw-araw. Halimbawa, pag pumasok ka 8 hours a day, no, or 9 hours or 9 hours a day pumasok ka. So halimbawa, pag uwi mo is pagod ka, siyempre natural naman pagod ka, galing sa trabaho, galing sa kaya traffic, di ba? Nag-commute ka, siyempre ano ka talaga, pagod. So ngayon, pahinga-hinga ka muna pagdating mo sa bahay, half hour pahinga ka muna, and then pagpahinga mo after ng mga half hour is pwede ka nang magsaing, magluto, maglinis, ayan, kung nakapagpahinga-hinga ka na, di ba? Kasi kung pagod ka tapos pipilitin mo kaagad na magsaing ka or magluto ka kasi nagugutom ka or may iba kang dahilan. So pag pinilit mo yun, parang labag sa loob mo, diba, na gagawin mo yun kasi nga pagod ka. So kaya ang mas maganda para sa akin, pagpahinga-hinga mo ng konti bago, diba, magpahinga muna ng konti bago mag-umpisa sa magluto or maglinis or kung ano man yung gusto niyong gawin or kung ano man yung plano niyo na gagawin sa sa araw na yun. Sa akin kasi ganun ang ginagawa ko. Kapag pagod ako, pagka halimbawa galing ako sa trabaho, gaya ngayon, kararating ko lang, no? Ang gagawin ko, pahinga muna ako. Pahinga lang muna ako saglit, tapos saka ako magluto or maglilinis, ganun. So, ngayon naman, dahil kararating ko lang, so, ang gagawin ko, hindi lang, pahinga-hinga lang muna ako kunti, kasi medyo masama talaga yung pakiramdam ko, guys. Ramdam nyo naman, na ririnig nyo naman sa boses ko, talagang, ko, yung aking boses, talagang masama yung pakiramdam ko. Pero kung halimbawa man nalagnatin ako, iinom na lang ako ng gamot, tapos kasi may pasok ako bukas eh. So ang gagawin ko na lang is magpapahinga muna ako ngayong araw nito, inom ako ng maraming tubig, saka maraming tsaa, para bukas is ready na akong magtrabaho. Kasi ano pa lang naman alas 12 pa lang naman ng alas 12 pa lang naman ng tanghali. So ngayon guys, ang gagawin ko is papahinga muna ako at bago ako kumain kasi hindi pa naman ako gutom na gutom. So ganun ang gagawin ko. Pahinga lang muna ako ng mga half hour. Tapos tingnan ko kung magluluto ako or maglilinis ko, ano mang gagawin. Kasi ang dami-dami kong gagawin guys. Marami talaga. Wala katapusan yung paglilinis namin bukod pa sa aking trabaho. So yung aking bunso naman ay nasa school. Uuwi na yan mamaya dito na yan. Mga 1 hour dito na yan siya. Kasi nagbabas yun yung bunso ko eh. So minsan-minsan hinahatid ni tatay niya or ako kapag may oras hinahatid ko naman. So yun lang guys, at wag nating kalimutan. Wag tayong magpadala sa ating masamang araw, sa ating masamang gising, kung nilalagnat man tayo or masama man ang ating pakiramdam. Is wag tayong magpadala sa
nararamdaman natin. Palagi nating isipin na ang bawat isa sa atin is pareho yung nararamdaman ng bawat tao. So, kagaya na yan, pag tinarayan mo ako, siyempre hindi yun maganda sa akin. Ayaw ko ng ganun kasi natural, di ba? Kung sisigawan mo ako, mas lalong ayaw ko. So, mas maganda pa, kalma, wag magpadala sa nararamdaman natin para hindi rin tayo tatarayan ng ibang tao, na hindi rin tayo sisigawan ng ibang tao. Kasi kung mabait tayo, mabait din yung ibang tao sa atin. 'Di ba gano'n lang talaga, eh. 'Di ba ano lang 'yun, eh, kumbaga palitan lang, 'di ba? So, ang sa akin lang guys is nagbibigay lang ako ng magandang advice. Lalong-lalo na guys sa mga OFW na bago sa ibang bansa, kung bago kayo sa ibang bansa,